po ng inaanak. Amen? Hallelujah. So, ninang pa. Hallelujah. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. Kamayan nga yung katabi nyo, sabihin nyo po, Happy New Month. Hallelujah. So, October na. Amen. Napakabuti ng Diyos dahil from January up to October, tayo ay iningatan ng ating Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay sa akin na muli nakapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. At magandang umaga, lahat po ng ating mga pastors, ang ating pong mga leaders, at pati yung nasa online po, magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. So last week po, last month po, naka-breakthrough na po tayo. Amen. Sino po dito naka-breakthrough na? Amen. Hallelujah. So ngayon pong month na to, October, napakaganda po ng ating series. Hallelujah. Talaga po na nagsisimula na ang Panginoon na po sa ating talagang totoong breakthrough sa bawat isa. No po, ang atin pong series ngayon, Able to Build the Church. Hallelujah. Hallelujah. At ang atin pong pag-uusapan ngayon ay yung house of prayer. Hallelujah. At bago po tayo pumunta dyan, no po, meron lang po tayong babalikan, yun po. Ang sabi po, paano ka makakapagpatayo ng church, no po? Paano tayo makakapagpatayo ng isang simbahan? Mali na po, hindi natin pinag-uusapan po yung pisikal na gusali. Alam ko po na mayroon po tayong mga professional dito po sa house na talaga po na alam nila no po, na paano po magtayo ng isang building po. Ang pinag-uusapan po natin ngayon no, kung paano mo itatayo ang simbahan sa spiritual po na pamamaraan. Paano ka magtatayo ng simbahan sa paraan ng Diyos? Paano ka magtatayo ng isang simbahan na tutupad sa layunin ng Diyos para sa atin? A church that fulfills God's intended purpose for the church. A church that brings glory and honor to God. Hallelujah. Alam niyo po, there's a lot of organization out there that may call themselves churches. Ngunit sila ba po talaga ang mga simbahan ayon sa kasulatan? Maaari bang tawagin na lamang yung isang grupo ng mga tao ang kanilang sarili bilang isang simbahan? Automatiko na po ba silang ginagawang isang church? Hallelujah. Or has God given us guidelines in His Word about what makes a church? A church. Hallelujah. Paano po tayo makakapagpatayo ng simbahan? Ano po? Balikan po natin yung Matthew 16:13 po, sabi po doon sa Matthew 16 po. Ang una daw po, babalikan po natin, kailangan mo po daw po muna paano ka po makakapagpatayo ng isang matibay na simbahan, kailangan mo po daw ang tamang pundasyon. Ang bawat gusali po ay nagsisimula sa pundasyon, di po ba? Sino po ang mag-agree? Kapag nakuha mo na daw po yung tamang pundasyon, maaari ka na daw pong magpatuloy. So, sa other part ng gusali. Ngunit kailangan daw po muna nating i-place yung pundasyon. Now, sabi po dito, it's possible to have a good foundation and then still build a terrible building. Pwede ka na posible ka na magtayo ng isang gusali kahit na hindi maganda yung itatayo mong building. Pero sabi dito, ngunit ang hindi mo magagawa po ay magtayo ng magandang gusali na hindi maganda ang pundasyon. So ibig sabihin, pag gusto mong maganda ang gusali mo, kailangan po maganda rin ang pundasyon. Hallelujah. And it's the same with the church, no po? Once again, we are not talking about the church building, but the church itself, the people, the ministry, the teaching, and the leadership po. Hallelujah. If you want to build a church that is truly a church,
you need to start with the right foundation. Hallelujah. Kaya ang tamang pundasyon po, sino? Ang tamang pundasyon po ng simbahan ay ang pangunawa po natin kung sino si Jesus. Hallelujah. Si Jesus ang pundasyon ng simbahan at kung mali ang pagkakaintindi mo ay kay Jesus, so mali din ang pagkakaintindi mo sa simbahan. Hindi ka makapagtatayo ng isang tunay na simbahan po, pag mali po ang pangunawa natin sa ating Panginoong Jesus. Maaaring maitayo ka po, ngunit hindi ito magiging magandang, hindi po ito magiging simbahan. Kailangan mong masimulan ang tamang pundasyon. Kailangan mo pong masimulan ang tamang pangunawa at relasyon natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Pangalawa po, get the right builder. Hallelujah. Kailangan kunin po natin yung tamang tagabuo. Hallelujah. Ano ang mabuting maidudulot nito kung magsimula tayo sa tamang pundasyon, po? May tama ka mang pundasyon, pero hindi po yung tama yung bubuo. So po, maaari kang magkaroon ng matibay na pundasyon, ngunit kung hindi mo ito maitatayo ng maayos, wala pa ring simbahan na natutupad po sa layunin nito. Hallelujah. Kaya, sino po ang tamang tagabuo? Hallelujah. Si Jesus ang tamang pundasyon. Si Jesus din po ang tamang tagabuo ng ating simbahan. Hallelujah. Kung umaagri ka po, palakpakan mo po ang ating Panginoon. Tama po, si Jesus ang parehong pundasyon at tagapagpatayo ng simbahan. Ang simbahan po ay para kay Jesus. Ang simbahan po ay hindi pag-aari ng ating mga pastor, hindi rin po yan pag-aari ng ating mga leader, hindi rin po yan pag-aari ng mga miyembro o yung may pinakamaraming pera o yung mga taong pinakamatagal na po sa simbahan. Ang church po ay para sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Si Jesus po lamang ang makapagpapatayo ng kanyang simbahan. Dahil siya lamang ang sasama-sama at nakapagbubuklod po sa atin po, sa kanyang pangalan upang maging samahan ng mga mananampalataya at nagpapatibay po sa kaluwalhatian sa pamamagitan po ng ating pagmamahal sa Diyos at sa isa't isa. Hallelujah. Siya ang nakapagbubukas, kaya po siya ang ating matibay na pundasyon, nakapagbubukas ng mga bulag na mga bata sa katotohanan ng Ebanghelyo upang po ang mga bagong tao na naniniwala kay Kristo ay maging bahagi din po ng kanyang simbahan. Hallelujah. Kaya nga po mga magulang at mga kapatid, po, napakabuti po ng ating Panginoon. Gusto niya ang bahay na ito, po, siya po ang pundasyon, siya po ang tagabuo at ang gusto niya, po, ang simbahang ito ay maging house of prayer. At iyan po ang ating title ngayon, House of Prayer. Ang ating pong text ay manggagaling po sa John 2:13 hanggang 16. Hallelujah. Inaanyayahan ko po ang lahat ay tumayo para po sa paggalang ng salita ng ating Panginoon. At sabay-sabay po tayo nababasahin John 2:13 hanggang 16. 1, 2, ready, begin. Malapit na ang araw ng mga Hudyo at umahon si Jesus patungong Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, ng mga tupa at mga kalapati at ang mga mamamaliit ng salapi na nakaupo. Pagkagawa niya ng panghagupit na lubid, ay tinaboy niya silang lahat papalabas sa templo, pati na ang mga tupa at ang mga toro. Ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit salapi at itinumba ang kaniyang mga mesa. Sa mga nagtitinda ng kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito, huwag ninyong gawing bahay kalakal ang bahay ng aking Ama. Let us pray po. Heavenly Father, marami po salamat.
sa iyong presensya. Maraming salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo, O Lord God, na muli ikaw ay aming Panginoong mapurihan, mapasalamatan sa pamamagitan po, Panginoon, ng iyong mga salita. Lord God, hindi po lamang ito aming mabigkas marinig, Lord God. Patuloy mo po kaming ihanda ang aming mga puso, ang aming isipan, O Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, aming Ama. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. Hallelujah. Para pong ang hirap pong i-picture, ano po, yung maamong mukha ng ating Panginoon. Po, yung maamong mukha ng ating Panginoong Jesus, may picture po dyan. Yung po, yung kaamuan niya, na yung kaamuan niya po sa isang tupa na naliligaw, no po, yung bit-bit niya, no po, tapos po, no po, yung makikita niyo po yung maamong-maamo na mukha ng ating Panginoon, yung pagmamahal niya, no po, sa naliligaw na tupa. Ano po? Tapos po, no po, makikita mo ang ating Panginoon, no po, sa ganitong sitwasyon. No po, Jesus, no po, galit na binaligtad ang mga mesa nang makita na ito ay naging pamilihan, naging palitan ng pera. Galing po kung saan-saan. Ang sabi po, the money changer has people come from far away, exchanging their money for Roman coin, were charging gangster fee. Siguro po ito yung sigurong mga protection, yung mga lagay-lagay. Ito po, gangster fee, sabi po dito. So kaya po, nagalit po ang ating Panginoon. Gayon na lamang ang kanyang galit. Ang sabi po doon sa verse 15, sabi po ni Apostol Juan, at dinitalye na si Jesus ay gumawa ng isang latigo ng manglubid. Ano po, pinalayas ang lahat mula sa templo. Binaligtad, ano po, ang mga mesa at sinabi sa kanila, lumabas kayo rito. Gaano kalakas ang loob niyong gawing pamilihan ng mga kalakal ang bahay ng aking Ama. Ano ang sabi ng Panginoon? My temple has become a den of robbers. Hallelujah. Hallelujah. Dito po mga magulang at mga kapatid, at po nagpapakita, dito po nagpapakita ang espiritu po ng tao ay hindi kokontrol sa bahay ng Diyos. Ang banal na espiritu ng Diyos ang kokontrol sa lihim na lugar ng Diyos at tirahan ng mga tao. Tirahan ng mga tao ng Diyos. Hallelujah. Man's spirit will not control God's house. The Holy Spirit of God will control the secret place of God and the dwelling place of God's people. Hallelujah. Nalathala po sa philstar.com, sa Philippine Star, February 21, 2023. Ang sabi po ng survey survey po ng SWS, in 2023, the total population of the Philippines was approximately 112.89 million. At ang sabi din po ng survey SWS, only 38% Filipinos attended religious services weekly. Hallelujah. From 112.89 million, only 38% ang dumadalo ng mga religious services weekly. I am not sure po, out of that number, how many come for the right reason? Hindi ko po alam kung ilan dyan po yung pong nagpupunta sa totoong reason sa simbahan. Hallelujah. I can't imagine ngayon lamang ang galit ng Panginoon. Nagalit po siya. Hallelujah. Yung pong nagalit na tinatawag na righteous indignation. Yung pong matuwid na galit. Minsan po nagagalit po tayo ng ganun eh. Galit na galit po tayo. Pero hindi po tayo nagkakasala. Amen? Hallelujah. So ganun po yung galit ng ating Panginoon. Hallelujah. Bakit po kaya itinaob ng Panginoon yung table? Ano po kaya ang mensahe ng ating Panginoon sa church? Hallelujah.
Hallelujah. Una po, sabi po ng Panginoon, maging dalisay at malinis mula loob, palabas. Alam niyo po kung bakit? Dahil nais ng Diyos na magkaroon ng paglilinis po sa ating simbahan, sa mga simbahan. Ibig sabihin po, kaya po, sabi po ng iba, kaya daw po nagkaroon ng pandemic dahil kasabay daw po nito nagkaroon ng matinding paglilinis sa mga simbahan. Dito po ba, di po ba nakikita po natin po nagiging commercialized na po ang mga preaching, ang mga song, na naririnig natin ang concert, ang mga nagpi-preach po, ang mga preaching kung saan-saan. Nagpi-preach po ang mga kilala at sikat na mga preacher. Naging, padamihan na po, palakihan na po, patanyagan, pasosyalan, unti-unti na pong nawawala talaga ang tunay na rason ng church. Hallelujah. Marami din pong church ang nagsara. After po ng pandemic, hindi na po nagbukas. Hindi na po sila nagbukas. Ang isang dahilan po, nagkulang po ang simbahan sa pananalangin. Unti-unti pong nawala at nawala na rin yung prayer lives. Nawala na rin po ang mga prayer meetings. Hallelujah. Natatandaan ko noon nung ako'y bata pa. Kahit saan ka po pumunta, may mga prayer meetings, di po ba? Saan ka pupunta, sister? Prayer meeting. Saan ka pupunta? Oy, may prayer meetings kami. Ganun po. Pero ngayon, nawala na po talaga yung mga ganitong pangyayari sa simbahan. Hallelujah. I hope after this you still love me. Sabi po, magpupunta ka sa church kasi may kikitain kang tao. Magpupunta ka sa church kasi makikita mo yung mga friends mo, may practice kasi kayo. Magpupunta kasi sa church kasi magbabayad si kumare. Kailangan kitain ko siya sa church. Hallelujah. So hindi na po talaga nakita yung talagang purpose ng simbahan. Hallelujah. My house is house of prayer, sabi ng Panginoon. Pero nasaan na po? The Church Universal has gotten into merchandise businesses and gotten away from God's house, being a house of prayer. Ang simbahan po, lumayo sa bahay ng Diyos bilang isang bahay na palanginan. Hallelujah. Ano ang reason? Ano po ang reason? Bakit ka nagpupunta sa church? You don't come to church of God to see people. Hallelujah. You come to church to be with God. Not in our time. Not in our terms. Not 3 minutes prayer. Hallelujah. But desiring God, desiring to see God move in our fresh and new way in our lives, mga magulang at mga kapatid. Holy Spirit fell on the people of God when they were praying, when they were waiting and anticipating move of God. Hallelujah. Kaya nga po, mga magulang at mga kapatid, maraming Kristiyano po na nakakalungkot, nawawala po, nakakalimutan na po ang prayer sa kanilang buhay. So ano po ang nangyayari? They lost of focus. Nawawala po ang priorities. Loss of priorities. Loss of passion. Loss of commitments. At bandang huli, loss of our relationship to God. Nawawala na po unting-unti. Hallelujah. Nakakalungkot po, Minsan ang prayer nagiging familiar na sa atin. Kaya minsan nakakaligtaan na po natin. Tinatamad na po tayo. Now we take advantage and get lazy to things of God. Hallelujah. Nagiging tamad na tayo. Yes, mga magulang at mga kapatid, pupunta ka sa church. Yes, we need good preaching. Pero sabi ni Jesus, my house is not a house of preaching. Yes, kailangan po nating mag-worship, kailangan po natin ng good music. Hallelujah. Pero sabi ng Diyos, Jesus, my house is not a house of singing.
Hindi sa magagaling na preaching, hindi po sa magagaling at magagandang musika. Ang sabi po ng ating Diyos, hallelujah, my house shall be called house of prayer. Hallelujah, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes po, mga magulang at mga kapatid, there will be purging of the church. Po, maglilinis po ang Panginoon. Ibinalagtad niya ang mesa sa mga bagay na hindi nararapat sa bahay ng Diyos. Ibinaligtad niya ang table kung ang simbahan ay gumagawa ng mga bagay na hindi sa Diyos. Hallelujah. Ang simbahan ay gumagawa ng mga bagay at ang Diyos ay wala dito. Ibabaligtad niya po ang table. Pag nakikita niya ang simbahan ay gumagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon at hindi niya ito kagustuhan. Hallelujah. Kaya po pala yan ay binaligtad ng Panginoon. Talaga pong naggalit siya. Sabi po ni Jesus sa Israel, hindi ito ang iyong templo. Ito ang bahay ng aking Ama. Hindi ito magiging bahay ng kalakal. Ito ay hindi isang bahay ng libingan. Ito ay hindi pinamumunuan ng espiritu ng tao. Ito ay pinamumunuan ng espiritu ng Diyos. Hallelujah. Church, hindi po ito aking simbahan. Hindi rin po ito simbahan ng mga pastor, ng mga leaders. Hallelujah. Ito ang simbahan pong pinahintulutan ako ng Diyos na maging isang leader. Hallelujah. Hallelujah. Ito po yung simbahan na pinahintulutan po tayo ng Diyos na alagaan ito. Hallelujah. Isang lugar kung saan tayo nakakakuha, isang lugar kung saan tayo nakukuha ng Diyos ang lahat ng kaluwalhatian. Dito po ang lugar. Hallelujah. Yes po, pag hindi nalulugod ang Diyos sa ginagawa ng church, maglilinis po talaga ang Panginoon. Amen? Pag hindi po siya nalulugod. Hallelujah. Ano pa po ang mensahe ng ating Panginoon sa atin? Hallelujah. Number 2, sabi po ng ating Panginoon, bumalik po muli sa pananalangin. Amen. Muling itayo ang altar ng Diyos. He will drive His people back to the altar of God. He will not able to do what His desire in our own strength. We will not able to do, in our strengths, but He moved us back to the altar of God. Muling pagtayo, muli na po nating itayo, ang altar ng Diyos. Restoring the altar of God. Yes, ang dami pong mga naglalakihang churches. Ngayon, nagagandahan po, nagyayamanan. Ang mga kongregasyon po, ang gaganda ng bahay, ang gaganda ng car na nakapark po sa kanilang malawak na parking area. Walang problema po doon. Wala pong problema doon, mga magulang at mga kapatid po. They can have it. You can build as big as you can. But the problem po, ano na ang tunay na relasyon mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Walang kabuluhan po yan. Yung lahat po niyan, walang kabuluhan. Kung walang nagpe-pray o patay ang prayer life mo, walang kabuluhan kung ang church po ay lumayo na sa prayer. Naglamig na po sa prayer. Sabi po ng Panginoon, my house should be a house of prayer. Hallelujah. Sabi po sa 1 King 18, sabi po ni Elijah told Israel that they needed to rebuild the altar of God. The altar of God. The altar is the meeting place with God. Hallelujah. Yung altar po yung nagpapalapit sa atin sa Panginoon. Amen. Ibalik mo yung excitement mo mag-pray. Mag-pray ka before ka po, kalabugin po yung ating drum. Nakita mo po ang altar ng Panginoon. Mag-pray ka muna.
no po, ang galing-galing mong tumugtog, ang galing-galing mong kumantahan mo, hallelujah. Pero wasak naman po yung prayer life mo. Amen, hallelujah. Bago ka magkumalabit ng gitara mo, mag-pray ka po muna. Hallelujah. Bago ka po magkalabog ng drums, ikaw po ay mag-pray muna. Alam po niya, alam po ni Elijah, kung maibabalik niya ang Israel sa altar, altar pabalik sa Israel, pagkatapos ay maibabalik niya sila sa Diyos. Hallelujah. He knew that if he could bring Israel back to the altar back to Israel, then he could bring them back to God. Hallelujah. Ginawa po ni Elijah, naghukay siya sa kanal, palibot ng altar. Elijah dug a trench around the altar. Kung makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos, kung makikita mo po ang kapangyarihan ng Diyos na mahayag, kailangan mo pong may gawin palibot sa altar. No time to pray, walang oras sa pagdarasal, hindi mo po mararanasan ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. They will be powerless to see the supernatural power of God working. Amen. Kung ang Diyos po ay nasa loob ng iyong altar, ang apoy daw po ay babagsak kahit na po basa ang mga kahoy. Amen. It is a God thing. Kaya minsan po hindi po natin maranasan ang presensya ng ating Panginoon. Kasi po wasak na wasak po ang ating altar. Wasak na wasak po ang prayer life natin. Hallelujah. Kapag tayo ay bumalik sa altar ng Diyos bilang isang routine or lifestyle na natin na ng atin pong pamumuhay kaysa yung kung kailangan mo lang kung may problema ka lang tsaka mo lang maiisipan na bumalik sa pananalangin. Makikita mo lang daw po ang kapangyarihan ng Diyos na gumagana sa ating buhay. At sa mga nakakasalamuhan natin. Hallelujah. Kapag bumaba ang presensya ng Diyos, kapag ngayon, bumaba po ang presensya ng Diyos sa ating pong kalagitnaan, buong church daw ay makakaranas po ng kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Damay-damay na po tayo. Hallelujah. Kapag po bumaba, ang altar, ang kapangyarihan ng Diyos sa katabi mo. Hallelujah. Ikaw po, patayong lahat. Ay damay-damay nang makakaranas po ng kapangyarihan ng ating Diyos. Amen. Ibabalik ng Lord yung excitement mo sa pagpe-pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. 1 King 18:30, sabi po, and Elijah said unto all the people, come near unto me. And all the people come near unto him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. Hallelujah. Hallelujah. Bumalik po sa altar ng Panginoon. Dito kasi yung place kung saan nakikita ka. Dito po nagmamasid ang ating Panginoon. Ibalik mo po yung prayer altar mo sa iyong bahay. Kung saan dati mo itong ginagawa, dito yung place na kinakausap mo ang Panginoon. Dito yung place na umiiyak ka sa Panginoon. Hallelujah. At mga magulang at kapatid, dito rin ka muling kakausapin ng Panginoon. Hallelujah. Dito ka muling kakatagpuin ng ating Panginoon. Amen. The altar is our fireplace. Ito po yung pinagmumula ng ating apoy. Hallelujah. Kaya po tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad na manalangin. Kailangan po nating marinig ang tinig ng Diyos. Hallelujah. At kailangan po natin makipag-usap sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating God.
Ano pa po ang gusto ng ating Panginoon? Ano pa po desire niya sa ating church? Number 3 po, sabi po ng Panginoon, bumangon muli. Bumangon kang muli. Hallelujah. Church, bumangon tayong muli. Kailangan po, kaya po ito yung message ng Panginoon, kailangan daw po magkaroon tayo ng revival. Po. Bakit po kasi? Bakit kailangan na magkaroon ng revival? Kasi nais ng Diyos na gumawa ng mga dakilang bagay sa buhay mo. Gusto niya na gumawa ng kaiba sa buhay mo. Hallelujah. He will do great things in the last days as His Spirit is poured out on His people. Hallelujah. God is wanting to do great things. Nais ng Diyos na gumawa ng mga kahangahangang bagay po sa ating buhay. Kaya kailangan po natin ng revival. Revival means renewal, restoration. Hallelujah. Revive means make alive again. Hallelujah. Nais ng Diyos na gumawa ng mga dakilang bagay sa ating buhay. Gusto niyang mabuhay ka muli, no? Yung mag-alab ka muli, gusto niyang ibuhos muli, no? Ang iyong apoy. Hallelujah. Di po ba, pagka binuhusan ka po, pagka nadikit ka po sa apoy, meron pong nag-i-spark, bigla ka pong nagugulat, di po ba? Pag may mainit, napaso ka, di po ba bigla kang nagugulat kasi ang masakit, merong spark, meron kang nararamdaman, di po ba? Katulad din po nung bulating, yung nakaganyan po, yung tulog na. Di po? Pag binuhusan mo po yan ng konting mainit, di po ba kikiwal? Po, nagugulat po sila. No po? So kailangan daw po natin ng apoy, no po, kailangan natin ng init, no po, yung aandap-andap ka na po, na bigla kang susulsulan ng apoy, no po, ay bigla kang magliliyab. Amen? Hallelujah, sabi po dito, ang kislap ng apoy ng muling pagbangon ay panalangin. Hallelujah. I want to highlight this. Ang kislap ng apoy ng muling pagbangon ay panalangin. Amen? Bilang isang simbahan, mga magulang at mga kapatid, we are in exciting time. Tayo po ay nasa kapanapanabik na panahon. Kaya po ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay. No po? God has been doing some, hallelujah, great things. Hindi ko po maipapaliwanag lahat. Hallelujah. Kaya po kailangan po natin na magkaroon ng revival. No po? Una po, sa ating sarili. Kailangan mabuhay ka muli, magising ka muli. Kapag sumigaw ka sa Diyos, nabuhayin tayo. Amen? When we cry to our God to revive us again, hallelujah, sabihin natin sa Panginoon, Lord, hallelujah, gusto ko uling mabuhay. Amen. Gusto ko uling mabuhay ang namatay kong pananalangin sa iyo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pangalawa po, kailangan po natin ang congregational revival. Lahat po tayong nasa simbahan, sama-sama po tayo. Hallelujah. Sama-samang pagbangon. Restoration po bilang isa. At nararanasan natin yung supernatural work of God in our church. Hallelujah. Kailangan po ng bawat isa na ma-restore. At kailangan din po ng church. No po, hindi lamang tayo. Kailangan po ang buong congregation, ang buong body of Christ po ay mabuhay muli sa pananalangin. Amen. Hallelujah. Yung dalawa po niyan ang dapat na mabuhay muli. No po, ang pinakamalaking pangangailangan ngayon para sa bayan ng Diyos na nagkaroon ng bago at makapangyarihang, magkaroon po tayo ng bago at makapangyarihang relasyon sa Panginoon. Maging sensitibo po tayo mga magulang at mga kapatid sa kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa buhay ng ating simbahan. Amen.
Hallelujah. Sabi po sa mga awit 85:6, sabi po dito, ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Amen. Hallelujah. Kung ikaw yan, palakpakan mo po ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, church, kapag daw po ang mga people, ang tao ng Diyos ay hindi nakakaranas ng masaganang buhay, no po, at kagalakan ng Diyos, yung hindi ka na po nakakaranas ng kasaganaan, hindi ka na po nakakaranas ng kagalakan, no po, kailangan na po nating bumalik sa Diyos. Kailangan na po nating bumalik sa pananalangin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When people of God are not experiencing abundant life and the joy of God, we need to return to God. Hallelujah. 2 Chronicles 7:14, ang sabi po, kung ang aking bayan, kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba at mananalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, pagkatapos diringgin ko mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at paggagalingin ang kanilang lupain. Glory to God. Hallelujah. God wants to revive His people. He wants to revive po His church. Nais niyang buhayin muli ang pamayanan ito. He wants to revive this community. He has called us to. Tayo din po ay tinawag niya. At higit sa lahat po, ikaw at ako, church. Nais ng Diyos na bumalik ka po sa Kanya. Nais ng Diyos na bumalik ka sa pakikipag-usap sa Kanya. Buhayin muli yung nang labig mong relasyon sa ating Panginoon. Nais niyang mag-apoy ka muli sa pagdarasal. Hallelujah. Sabi ng Lord, come, make your life fire again. Gusto mong maranasang muli ang Lord, go back to prayer. Amen. Hallelujah. Kamayan mo yung katabi mo. Sabihin mo po, go back to prayer. Hallelujah. Hallelujah. Sa aking pong pagtatapos, hallelujah, tandaan po natin ang mga plano ni Satanas para sa sangkatauhan ay hindi po nabago. Since the fall of man, po, bihasa pa rin siya, master pa rin niya ang 3 Ds. Hallelujah. 3 Ds, deceive, destroy, disconnect. Hallelujah. Manlilinlang, maninira, no po. Dinidisconnecta ka. Hallelujah. Deceive, destroy, disconnect. Hallelujah. Iyan po ang plan ng ni Satan for humanity. Deceive, destroy, disconnect. Taliwas po yan sa gusto ng ating Panginoon, mga magulang at mga kapatid. Our Lord desires, revive, restore, reconnect. Hallelujah. Iyan po ang gusto ng Panginoon. Revive. Hallelujah. Ang plano ng Diyos po, ang plano ng Diyos hindi para, ang Diyos ay para hindi manlinlang. But tayo po, ngunit muling buhayin po. God's plan has not been, not to deceive, but to revive us. Hallelujah. Ang nais ng Panginoon, restore, hindi po para sirain, but to restore. Amen. Hallelujah. Ang plano ng Diyos, reconnect, para panatilihing hindi magkahiwalay ang ating relasyon sa Panginoon. Hallelujah. Not to keep us disconnected, but to reconnect us to have an intimate relationship with Him. Hallelujah.
Hallelujah. One channel for all is prayer, mga magulang at mga kapatid. Hallelujah. Prayer is one of the pillars brace up the life of the church. Isa po itong haligi na nagdudugtong po sa pundasyon. Kaya po, pag ito po yung haligi po natin ay hindi matibay, mabubuwal po ang ating church. Prayer is the one of the pillars brace up the life of the church. Hallelujah. Ano pa po? Prayer is the one of the most powerful weapons against evil. Hallelujah. Mga magulang at mga kapatid, when we work, we work. But when we pray, God's work. Hallelujah. Ang simbahang sama-sama pong nagdarasal, hallelujah, victorious. Amen. Ang simbahang sama-samang nagdarasal ay faithful. Amen. Ang simbahang sama-samang nagdarasal ay powerful. Amen. Hallelujah. The praying church is victorious, faithful, powerful. Po, victorious, palaging nagtatagumpay. Soul winning po yan. Pati mga kasuluk-sulukan ng Pilipinas, mawiwin po yan. Hallelujah. Faithful po. Ang simbahan po laging nagdarasal. Faithful giver po yan. Tapat at sagana. Inuuna po ang Panginoon. Hallelujah. Hindi po nangunguripot sa Panginoon. Yung nasa Kanya po yung spirit of giving. Amen. Hallelujah. Kung ikaw yan, palakpakan mo yung sarili mo. Hallelujah. Hallelujah. Ang simbahang nagdarasal, powerful. Pag nanalangin po talagang nakakaranas po ng pagyanig. Yung worship pa lamang, bumababa na po ang presence ng Lord. Katulad po ng Church of Acts. Hallelujah. Ng Church of Acts po, kung babalikan po natin po, papaano po sila nanalangin, papaano po bumaba ang apoy mula sa langit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Acts 12:5. Sabi po sa buhay po ni Peter, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto him, for him. Hallelujah. Alam niyo po ang istorya na nakakulong po si Pedro. Kaya po siya nakalabas dahil po ang church ay hindi po huminto sa pananalangin. Amen. Hallelujah. Ito pong iiwan ko sa inyo, mga magulang at mga kapatid. A praying church is a powerful church. Hallelujah. And a powerful church is a productive church. Ang productive church is a progressive church. Hallelujah. A powerful church is not measured by the number po of the congregation, but by the number of people who are praying without ceasing. Hallelujah. Hindi po yan nasusukat sa paramihan. Nasusukat po yan. Hallelujah. Hindi po yan nasusukat sa paramihan po at pagandahan. Hallelujah. At nasusukat po yan sa mga tao, sa mga membro sa iyo na walang ibang ginawa kung hindi mag-pray ng mag-pray ng mag-pray. Amen. Hallelujah. Strong souls are prayerful ones. Kung gusto mong maging matibay, kailangan mo pong maging langinin. Amen. Hallelujah. Kung gusto mo pong maging powerful, manalangin ka. Kung gusto mo pong maging isang matatag, ikaw po ay bumalik sa pananalangin. Amen. Hallelujah. Ephesians 6:18. Mga magulang at mga kapatid, sabi po ng Panginoon, never stop praying, especially for others. Amen. Hallelujah. Kamayan mo ang katabi mo, sabihin mo, I pray for you.
Hallelujah. Alam niyo po, isa pong testimony, hallelujah. Kahit po tayo dumaan ang pandemic, alam niyo po mga magulang at mga kapatid, ang church, ang Light Church po ay hindi huminto sa pananalangin. Ang mga pastor po natin, ang ating mga leaders po ay sama-sama pong nananalangin para sa atin. Hindi po, nagkaroon po tayo, nang wala pong balakid, anuman po yung naging pandemic, pero ang church na ito, hindi po tumigil ng pagkausap sa ating Panginoon, ng pagpe-pray, ng paghingi. Hallelujah. Hallelujah. Kaya po ako naniniwala, kaya po tayo hanggang ngayon tumitindig, matatag, dahil po yung katabi mo ay laging nagdarasal. Amen. Hallelujah. Dahil ang katabi mo, hallelujah, hindi humihinto sa paghingi sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po ng mga intercessor, kami po minsan nagwo-worship, wala po kaming gitara. Meron po kaming bandings na mga nanay. Sabi niya, alam mo, nung kumakanta tayo, parang may mga sumasabay na mga anghel. Sabi ng isa, narinig mo rin ba yun? Parang may mga ibang boses na ang gaganda ng tinig. Sabi ng isa, ako rin. Parang may mga magagandang tinig. Alam niyo po, ako rin po. Naririnig ko po yun. Pag po ang mga intercessor, ay nandun na po kami sa deep praying po. Talaga pong sumasama po ang Holy Spirit. Amen. Hallelujah. If you want to experience the power of God, mga magulang at mga kapatid, go back to prayer. Tatayo po tayong lahat. Gawin po nating altar yung atin pong kinatatayuan. Amen. Hallelujah. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, hallelujah. Narito po kami, Panginoon. Nagpapakumbaba. Narito kami, Panginoon. Hallelujah. Mulang bumabalik, Panginoon, sa iyo. Narito, Panginoon, O Lord God, in this place, in this time, Panginoon, gusto kong buhayin muli, Panginoon, yung altar na winasak ng kaaway sa aking buhay. Hallelujah. Narito kami, Panginoon, nagpapakumbaba. Sumasamo sa iyong pagkilos. Hallelujah. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain daming dalangin. Altar ang kinatatayuan mo. Hallelujah. Kami katapuin, Yes, God, iparanas mo, Lord. iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo, Panginoon. Hallelujah. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong Ulitin po natin, hallelujah,
our hands to the Lord. Hallelujah this morning while you sing this song. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluluwa. Ama, ipamalas mo ang iyong kalwalatian sa iyong anak. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ka sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, thank you for reminding us about your word. Naniniwala kami, Panginoon, ang bawat isa po sa amin as your temple, Lord. Naniniwala kami, Panginoon, na ang bawat isa, Lord, binigyan mo ng desire, Panginoon, na mas lalong sumunod according sa plano mo. Lord, lakaran namin ang kabanalan sa aming pong mga buhay. Lakaran namin, Panginoon, ang mga bagay na alam po namin, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na mabibigyan ng luwalhati ang iyong banal na pangalan. Lord, sa umagang ito, hindi mawawalan ng kabuluhan ng iyong salita. But this morning, Lord God, patuloy, Panginoon, na selyuhan mo ang bawat salita, Panginoon, na ibinahagi, Panginoon, sa umagang ito. Lord, ang iyong lingkod, Panginoon, na ginamit, patuloy mo siyang samahan at pagpalain. At dalangin ko, Panginoon, saan man siya magpunta, Panginoon, that you will enlarge her territory. In the mighty name of Jesus, O God. Lord, lalabas kami sa lugar na ito na daladala namin, Panginoon, ang mga aral mula sa iyong salita. At ang aming panalangin, Panginoon, ito ay hindi mawawalan ng kabuluhan bagkos, O God. Ito po ay aming lalakaran sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat sa umagang ito, O God. Ang bawat isa po sa amin ay tinatag mo, Panginoon. Tinayo mo, Panginoon, as your temple, as a body of Christ, O God. At bilang mga katawan ng aming Panginoong Jesucristo, Lord, kami po, Panginoon, ay magiging magandang halimbawa sa mga taong nakapaligid po sa amin. Ikaw po ang magbigay sa amin ng karunungan, maging pagpapala kami, Panginoon, saan man kami pupunta. Maraming salamat po. Let's continue to receive the prayer of blessing this morning. You may say, I receive. The Lord bless you. I receive. The Lord keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord give you hope, I receive. peace, I receive. love, and joy. I receive. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. And everybody say aloud, Amen and Amen. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon. Pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating po mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.